So sir, itong retired ka na, itong mga kinikita mo sa baboy, sa baka, sa resort, sa restaurant, sulit. Kumbaga sa restaurant kasi seasonal yan eh. Okay. Hindi naman, nakita mo naman yung restaurant namin, hindi naman yung tipong high-end restaurant. Yung kaya lang lumalakas yun, kumikita, pag yung mga may event na ganyan. Pero yung kikitain mo sa event, yung dun sa daily operation mo na walk-in at saka dine-in, hindi mo kikitain yung pang operating expenses mo. So nagagamit. So in effect, parang at the end of the month, pag may time na break even ka, may time na lugi ka. Naghihilaan. Kasi ang mga event naman, seasonal din yan. Seasonal may din. month na mataas, may month na bababa. So ito ang potential na on a monthly basis, pwedeng kumita. Pwedeng kumita. Dito ko ianong yung ano. Tapos doon sa swimming pool naman, kumbaga, misis kong magmamanage doon doon sa dalawa, na nagagamit na rin niya yung pera. Pero sir, dahil retired na kayo, di ba wala ka naman na pinag-aaral? Meron Tapos, pa, yung bunso ko. Ay, bunso mo. Isang taon pa. Okay, pero Kung hindi kung hindi na nag-aaral yon, tapos ang bahay mo dito lang din naman, di ba? Di yung cost of living mo, pwede mong pababain. Hindi mataas. Ako, kung ako lang, kain lang ako, tulog eh. Okay na. Oo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yung malaki kong gastos, yung other expenses ko na, halimbawa, alam mo na, pag tumatanda yung mga tao, di ba? Mas napapadalas yung pag-invite ng mga kaibigan mo. Mga reunion, birthday. Di ba? Sa akin, yun ang nagpapalaki ang gastos. Kasi, alam nga naman pumunta ka rin ng hindi gagastos. Halimbawa, reunion. Di ba? Kasi yung matatanda kasi, mas gusto mo may kakwentuhan ka na lang. Di ba? Kaya sa amin, sa mga batch namin sa elementary, dahil elementary hanggang high school kami magkakasama, yung bonding namin maganda. So, tapos ako pa yung pinaka-president nila sa... Magastos ka kung ikaw president, sir. Nung birthday ko nga, hindi ako nag-invite ng birthday. Sila mismong gumawa ng handa para sa akin eh. In-invite nila ako, mag-bonding daw kami sa birthday ko. Hindi, surprise na yan. Hindi naman, in-invite nila ako, hindi surprise. Sabi ko, sige, pero pupunta ako, magdadala lang ako ng bulalo. Ayun, sila, may nagdala ng iba-ibang kakanin at saka pagkain. Wala. Kumbaga, alas retire na rin eh. Sige sir, balik na tayo. Ayan yung mga brooder ko ng mga sisiw ko. May nakalagay ako dyan, gansa. Simple rin ang buhay nila rito. Simple rin ang buhay nila. Ayun yung sinasabi ko sa yung gamit nung nakukuha kong kalamansi juice at saka Kaya yung mga alaga ko, sosyal. Instead na bibili ko ng yung yung sa poultry supply na yung powder. Yan, tinutunaw ko sa tubig. Yun ang pang-inom nila. Galing. Tapos yung patuka ko, ayan, yung... Pero saan mo napulot yung idea na gumamit ka ng mga grocery items? Saan mo nalaman to? Actually, yung manok ko noon, yung pagkain nila, waste din sa farm. Okay. Sa piggery. Okay.
Merong nagmimix yung Chinese ng mga pagkain nila. Mm. Yung pinagwalisan, Mm. kinukuha namin yun, binebenta sa akin ng mura. Yun ang ginagamit kong patuka sa mga manok. Ngayon, nalaman ko na yung kanilang minimix nila, mga waste na mga tinapay din. Doon ako nagkaroon ng idea. Kaya nung nagpaskil ako sa Facebook, ito Sir Buddy, alam mo, kita mo yan, yung Ano po yan? yan, palagay mo, mga ilang buwan na yan, ay ilang sisiw ng gansa. Ah, sisiw kuya to. Oo. Ilang araw na yan, Gansa palagay yan. mo. Isang buwan? 2 buwan? Alos. Yung isang malaki, may gitna. Pero itong to, mga January lang umano yan. Pero dahil nga yung inumin nila, meron juice, matibay. Malaki. Hmm. Malaki. Ito, mga waste din ng iba yan. Itong kulungan ko. Waste din ng iba yan. Ano ba ito dapat? Kulungan ng, merong isang taga dito sa kalapit bayan namin. Nagano siya nung parang yung 45 days siya na chicken. Pinagawa niya yung mga yan. 3 yan eh. 3 malalaki. Ganyan. 3 set. Yung naka-store doon sa tiyuin ng misis ko. Doon sa farm niya. Ay ko, ano po to? Gagamitin pa ba to? Sabi niya, ginamit minsan, tapos hindi na naulit. Hindi na naulit. Oo. Ayan, yung mga manok na yan, yan yung sinasabi kong bigla na lang lumabas. Akay-akay ng ina yan. Oh. Binenta niya to, alam mo, 3 ganito, Oh. 10,000. Oh, binigay ko sa tiyuhin ko yung isa dahil nagte-Texas, iniwan ko sa kanya. Tapos yung 2, ito bakit putol? Pinutol ko, ginawa kong kuna ng mga biik ko. Para paglabas, pag iniwalay ko, doon ko muna nilalagay bago ko pakawalan sa ano. So kung talagang lang, marami kang ako magagamit na basura ng iba eh. So, balik na tayo. Balik po tayo. Sabi nga nung doktor ko kapon, follow-up check-up. Sabi niya nung exercise at mga therapy mo, ay doc, maganda yung exercise ko. Nagpapakain ng baboy pag umaga at saka hapon. Oh. Nagbabalat ng mga tinapay na So, na-exercise ko yung kamay ko. Good, sabi niya. Kaya tumaas yung cholesterol ko ako. Kumakain ako ng 4 na itlog itlog ng native araw-araw. Sabi niya, maganda yan, pero tanggalin mo yung dilaw. Oo. Kasi kaso walang lasa eh. wala. Puti lang eh. Ang ginagawa ko kasi, Sir Buddy, sa itlog, maglalaga ko, tsaka kamatis. Oo. Tapos, dudurugin ko. Oo. Tsaka yung kamatis, dudurugin ko. Yun ang babaunin ko na ipampapalaman ko sa tasty. Oh. Tapos, dala-dala ko na yung kape ko. Yung Tapos dito ako magkakape pagkatapos kong magpakain ng baboy. Magalmusal. Tapos iinom ako ng gamot ko, maintenance. Drain na po, no? Summer na ba? Oo, sabi ako na. Ayan, 12 hectares yan, no? Bakante yan. Yan ang, sabi nga, yan, walang pakinabang sa kanila. Sa akin may pakinabang. Dahil diyan ko sinosoga yung mga baka ko, tsaka dati kung nakita mo yung mga tupa, tsaka kambing na pinapastulan ko, dito yan. Doon sa page ko nakapaskil yun. Etong daan yan talaga. Kanina doon tayo dumaan eh. Ngayon dumaan ako rito para makita mo lang yung hirap ng daan dito. Kaya nung tingnan nung buyer, gusto na nila yung presyo eh, 1.5 per square meter. Tuwang-tuwa ako, hindi na nila tinamaran. Kaya lang nung makita raw yung kalsada, umayaw. Dito wala ka nang makitang lupa na agricultural land na mababa sa 1.5. Parang hindi na agricultural land yun. Pag Hindi. 1.5. Lalo na yung
lugar kong yan, na-declare na agri-business, pang-agri-business, livestock. Dahil nga nakandyan na yung price option. So sa zoning, agro-business yun. May nagtatanim din ng tubo rito, sir. Meron. Saan nila dinadala yan? Sa Tarlac pa? Tarlac na siguro dahil Wala na yung Pampanga eh. wala na rin yung Florida. Ang sara na rin. Wala na yung San Fernando. Sa Tarlac na lang. Kaya lang sabi ng tatay ko, ang tubo, trabaho ng magsasakang tamad. Pagkatanim mo, ilang beses na araro lang, paglaki, hintayin mo na ng 1 taon. So, wala ka nang maitanim in between dun sa tubo. Wala nang pakinabang yung lupa. Kaya yung tatay ko noon, yung yung pinamana sa amin, sugar line yun eh. Tinatanim namin doon, kamote, mani, yun ang pinagka-crop rotation niya. Maning gapang, kamuting kahoy, ay kamuting gapang pala, at saka mani. Palay, one time lang nagtatanim ng palay, pangkain lang. Tapos munggo na yung tinatanim niya pag ganitong summer. Mabilis pala daw po yung munggo. Aba, magandang kita ng munggo, Sir Buddy. Talaga, sir? Oo. Dahil kami, nakagisingan ko yung tatay ko, siya nagpo-provide ng binhi ng munggo sa lahat ng magsasakang gustong magtanim ng munggo eh. Ginagawa niya, provide niya yung binhi ng munggo. Pagka-harvest, meron kaming ati yata yung partiyan namin. No? Siya rin nabibili? Hindi. Ano? Yung share namin. Bali, hindi ko lang alam kung magkano eksakto yung share namin. Kaya parang i-finance niya yung buto. Buto siya magbibigay. Kaya yung bahay namin noon, matandaan ko, pag tag-ulan, ang igaan namin, kung minsan munggo eh, dun sa taas. Dahil ini-stock namin sa taas. Minsan natutulog kami sa ibabaw ng munggo, mainit eh. Dahil malamig, pag tag-ulan. Hindi masakit sa likod. Wala nang kama nun sa amin eh. Hindi uso. Nagka-kuryente nga kami, college na ako eh. Samantalang katabi na lang namin ang kuryente, ayaw magpalagay na ang tatay ko. Dahil? Mas pina-priority niya kasi yung pag-aaral namin eh. Pero masyam kami. Tapos ang ginagawa niya noon, dahil nga 4 na kalabaw namin, yung mga anak, binibigay sa amin, pinapaalagaan sa iba. Kaya ako, nung mag-high school ako, binigyan ako ng 1 kalabaw. Isang guya, maliit lang. Alaga mo yun? Pinaalagaan sa iba. Tapos, nung malaki na, binenta niya. Maalala ko, binenta niya noon, 6,000 isa. Hindi ko nagamit yun sa college, yung 6,000 na yun. Yung pera na yun, ginamit niya para bilhin naman yung lupa na mana nung kapatid nilang bunso, binenta sa amin. Binili niyo. Madiskarte yung mga parents ko. No? Kundi sila madiskarte sa bukid lang mapatapos kaming 9 na magkakapatid. Hindi biro yan. Oo. 9 na yan. 2 teacher. Yung kuya ko, yung panganay namin, electronic engineering yan, pero hindi rin niya nagamit. Nagsaka. Yung nga yung napunta ng Saudi. Bakit po leaf farm? Ayun, ang gandang tanong. Ha? Levy, Aprik. Leaf. Kaya leaf, dahil siyempre leaf, daon, di ba? Oo. Pwedeng simbol ng pagsasaka rin. Mga bata ba naman madaling makakawan yan dahil alam na niya yung pangaral ng misis ko. Yung BioN, feature ko rin to.
Okay. Ano yan? At saka amo. Mga organic yan. Doon sa likod, pag nagtanim. Mga gulay-gulay, sir. Maganda yan. Binibigyan din kami rito yung pang-alo sa bininang palay. oh. Bago mo isabog, ihalo Yan, mo doon. pwede yan ba yun? Yung pang-coat mo? Oo. Well, pwede yan. Yung itatapon namin tubig, punta Papunta sa sa palayan. palay. Kaya nagpapatubig ka namin ng palay, libre. Customer ang nagbabayad. Ganon yung concept namin doon, yung recycled yung tubig. Pag sinipsip ng lupa, balik ulit sa tubo. tubig. naman yan, ma'am. Sige. Buwan niya pala, Ay, buwan ka. Yes. Buwan. taga Tarlac. Yan, may mga kamag-anak sila dyan sa Florida Blanca. Dito maraming buwan. Baka dito yung mga kamag-anak mo. Siguro sa father side. Kaya nga, buwan nga. Buwan. Yeah, one. Dadala mo, buwan. Buwan. Buwan po siya talaga. Yung maiden name niya, buwan. O nung dalaga siya, buwan talaga. Okay. Good to know. Lahat ng buwan yung pinakamalago. Ali naman siguro. Malago. Yan, kasama naman natin si Ma'am Afric Buwan, ang asawa ni Sir Levy. At partner sila sa lahat ng bagay, Ma'am. Sa negosyo, Sa lahat-lahat. sa lahat. At kahit nung, Ma'am, nung nag-OFW pa si Sir lahat Levy, dito. plano siya doon, ikaw taga-execute dito. Oo, yun. Ako yung taga-execute. Kamusta po yung ano na yun? Pagod. Mapagod talaga. Mapagod. Siyempre, yung kita sa kanya, yung source of income sa kanya, ako yung gagawa para lahat ng pangarap Oo. kailangan may tagagawa, may Oo. tagapondo, may tagagawa. Pero ang maganda sa inyo, lahat ng kinita ninyo ay na-invest nyo ng Ay, tama. At ngayon ay full-time na kayo. Hindi na nag-abroad si Sir. Hindi na. At dito na kayo sa inyong restaurant. Kamusta po yung business ngayon, Ma'am? Okay naman po, sa awa ng Panginoon. May oras na okay, may Aha. matumal. Ganun talaga yung negosyo. Ganun di ba? naman talaga ang negosyo. But at least, meron kayong Meron sa- pinagkakabisihan oo, dito. May mahuhugot ka, Mhm. di ba? Ganun. Ayan, pasukin po natin yung kanilang events place. Kasi ngayon ay may wedding. na Open Ma'am. area. Oo. So, madalas, Ma'am, ang events mo? Minsan, may oras na madalas. Oh, ang ganda. Kami lang kung may gawa. Pero ang linis, ha? Ang ganda ng, nung very neat, organized. Simple wedding lang naman po. Mm-mm. Sino po yung ikakasal? Taga saan sila? Taga Taga dito dito lang lang, din. Ayan, nagte-test na sila. Kasi maya-maya, darating na siguro yung couple. So, madalas, Ma'am, ang events dito, tas may catering pa kayo. Kumbaga, di ho namin pinaparenta to kung mga customer lang namin. Kapag yung Customers food lang. galing sa amin, libre Dito. na. Yung ayos, depende rin sa kanila. Kung gusto nilang sila yung magayos, okay lang. Oh, I Kung gusto see. nila yung ayos namin, kaming gagawa. Optional din. So, parang nakakamura sila kasi libre na yung venue Oo, pag kayo yung libre catering. na. Oo, tsaka quality naman yung pagkain namin. Oh, masarap. Grabe. Ayan, proof si Sobra Sir. yung kaninang breakfast pa lang, ang dami na. Tapos yung lunch, ang sarap, Ma'am, ha? Ang thank sarap you. nung, gustong-gusto ko yung lechong kawali na may, yung may ensaladang ensalada. banana, Ang sarap. Oo, saka yung native chicken, ang sarap salay din. manok. Saka yung Lechong kawali. lechong kawali, at saka yung chicken roll, ang tawag nyo. Pero yun yung chicken Cordon bleu. cordon bleu, Ma'am, na ang sarap. Yun. Pero busy-busy ka pa rin, Ma'am, pag may Oo, event ka. hands tayo dito. Talaga naka-hands-on ka. Taga-palengke, taga-ayos, kasama, taga-wash ng gano. Ako din. Ba't gusto mo ikaw na mamalengke? Siyempre para actual sir na makita mo yung presyo, tsaka ikaw nang namimili. Para alam mo lahat. Yung Alam mo diskarte. costingin, Oo. Sa pag-costing, alam mo na. Kung saan ka makakatipid. Oo. Na hindi Makikisuki sinasacrifice yung quality. Oo. Kasi pag tao, anong difference, Ma'am? Pag yung tao mo lang yun ang malengke. Siyempre susundin lang ho nila yung nakasulat. Pag nakalagay 5 kilos na ganun broccoli, lang. Oo. bibilhin niya yun. Kung may mahal yon, may alternative na pwede naman bilhin na medyo mura. Mas mura. Na pwedeng ihalo doon. Ganun Doon ang ka na ginagawa lang. ko, Oo.
Kasi mura lang benta natin eh. Mura lang eh. Di naman, kumbaga sa presyo eh, para di ka naman lugi, hanapan mo Nung way na oo, mababa. oo. Pababain din yung cost. Kung saan yung medyo murang yun ang dagdagan mo muna. Oh, I Pag see. mahal yung isa, maglagay ka na lang ng kahit papaano meron siya. Oo. Makita lang siya. Nandun lang Pero yung mas, let's say, broccoli and cauliflower, mahal yung broccoli, mura yung cauliflower. Dagdagan mo yung Sa cauliflower tayo oo. magdadagdag. Pero may May broccoli pa rin. ganun. Or vice versa. Oo. Ganon. Yun ang strategy. Kaya ako padalas. Hindi ka ma'am napapagod? At your Nakakapagod, age, syempre. active, very active. Palengke, luto. May mga kasama naman ako dito. Buti mababait yung mga kasama ko. Lalo na yung taga-ayos ko dito. Pati sa niya, siya na rin, nagsasound din. Oo. Sila na rin. So yung buhay nyo nung OFW si Sir Levy at ngayon na magkasama na kayo araw-araw, ano yung pinagkaiba? Maliban sa away ng asawa. Which is Di ba, normal. oo. May na sir, kapag lalo na sa edad namin, pag may nararamdaman ka, madali na lang yung may mapagsabihan ka. Di tulad nasa malayo. Nung nasa malayo, syempre pag may nararamdaman ka, ayaw mong bigyan ng iniisip. Susuluhin mo. Ngayon nakikita niya kung nung may nararamdaman ka, at least alam na niya, mabilis na. Matagal din yung tiniis nyo na gano'n na panahon. Hindi naman sir, kumbaga nasanay din kami dahil minsan once a year, 3 times siyang umuwi. Madalas siyang uwi umuwi. nang uwi rin si Oo. Sir. Okay. So at least lucky naman siya sa kumpanya niya. Oo. Every 3 weeks, 3 3 months. months, andito na naman si Sir. Oo, 2 weeks ganun or 1 week. Oh, I see. Kaya di masyadong malayo yung gap ng absent niya. Sinubukan din niya mag-stay dito ng iba talaga yung pag minsan nasa abroad, lalo na kung bata-bata pa. Mas malaki ang kita o Malaking kita. Depende siguro sa kategorya ng trabaho, di ba? Oo. Advantage doon, malaking kita niya. Dito talaga, papawisan ka. oh. Doon, upo kaya lang. Stress din siya doon kasi. Kaya sabi nga ni Sir, kaya kayo nakapag-invest ng mga lupa. Kasi yung maganda yung kita doon. Habang kumikita siya doon, at least kahit papano. Kasi Ini-invest dito. nag-start kami sa zero, sir. Wala naman kami talagang lupa. from zero rin, Oo, ma'am. hanggang kami ng 400 square meters sa bahay, hanggang unti-unti. Ayan, may chances na may ino-offer na medyo mababa. Igagrab mo kung may pambayad ka o hulug-hulugan. Nakuha sa hulug-hulugan din. Nakuha sa hulog-hulugan. Mahirap ang misis ng isang OFW. Mahirap po. Lalo na ako, may mga anak kami. That time, wala pa naman akong driver. Solo ko, maghahatid ako sa mga bata. Mamamalengke ako, may karinderya ako dati. Tapos, nasubukan din namin ng pigiri. Nauso yung ASF, wala. Nasubukan namin nagmamanok, nagkaroon din ng wala rin. Kumbaga, kahit saan. Ang dami nyo rin mga trinay na nagpispan din ako, sir. Lugi rin ako. Marami rin. So, hindi yung lahat yung nakikita natin ngayon na success, hindi yan, Oo, hindi yan may failure din, overnight. sir. May failure din. Kaya lang try and try. Kumbaga, kung saan kayo na stable na, dun muna. Dun na Butit lang. hindi kayo sumusuko. May nag-aaral pa ako, sir. Kailangan pa. Kailangan pa. Tapos siguro pag hindi na kaya, baka paano lang, yung anak ko baka sakali. Sayang naman kasi yung Lahat ng inumpisan nyo. inumpisahan namin, tinayo mong pangalan, Oo. bigla na lang mawawala or iba yung kumbaga iba na lang mag-execute noon. Mas maayos siguro kung isa sa anak namin. So, ilang taon ang binuno nyo dito sa restaurant business? Ayun, pang na namin ho to, 9 years na siya. 9 years. Nag-umpisa kami sa maliit na isang kubo. Yun. Hanggang, ayan, tumanggap na ng mga booking. Oo. Nanonood ka rin ng agribusiness, ma'am, naman. diba? May Oo. mga napupulot kayo. Oo naman. Ano naman ang gusto yung mapulot nila sa inyo? Ay, ako kasi ho, kapag sa isang lupa, abang bata pa kayo, iba na yung may naitanim ka. Di mo alam, lalaki yan, tutubo yan, magkakabunga, na di mo napansin, ay may bunga na pala. Nakala mo pag tumanda ka na, di mo na... noon kasi ho, ang plano ko talaga,
magtanim ako para yung mga apo ko. Eh ngayon wala pa akong apo, at least yung mga anak ko, dalaga pa. May napipitas na ng prutas. Gusto ko yung kung may lupa ka lang, sayang. Kung Opo. tutulugan lang ng lupa. Habang bata, magtanim-tanim. Nung pandemic ko at least kami kahit di kami lumabas. Meron. Mayroon. Oo. May napipitas akong gulay, prutas. Diyan lang sa paligid, di mo kailangan umalis. Kung naging tamad ako, edi wala kaming bibili ka sa labas. May encounter mo yung virus, edi at least dito safe. Oo. Yang ko lang, abang bata pa, at may lupa ka, kahit maliit na halaman lang, di mo alam isang araw, ayun, buhay-bunga na pala, masa-surprise ka. Di ba ho? Thank you so much po. Thank you, sir. Sa pagpa-unlock ng Thank you pagpunta rin po. namin. Marami din po kami napupulot sa Agri, kaya isa pa kami, na-inspired sa kanya. Thank you, ma'am. Okay, thank you po. Sir, at ang restaurant ay andito yan sa dito yan sa Porac, sir, no? Oo. Pero anong barangay po ito? Pulong Santol. Pulong Bali, Santol. located kami sa Zone 7, Pulong Santol, Porac, Pampanga. Oo. Tapos highway po ito. Anong highway po ito? Highway ng Porac to Guagua Road. Tugwagwa. Connecting Santa Rita at saka Santa Rita. Ayun, oo. Alang main road. So, sabi nyo nga, lahat ito ay naipundar nyo Sa sariling pawis. pagsa-Saudi. Oo. Maraming OFW na hindi ba na-manage na maayos yung kita at pagbalik ng Pilipinas, balik sa dating hirap ng buhay. Ano po ang may advice ninyo? Ang advice ko lang, Sir Buddy, is kung may mga plano sila sa buhay, pagdating ng yung pantanda nila or yung pagretiro nila, dapat yung ginagawa nila araw-araw mula pagkabata pa hanggang magkatrabaho sila, align dun sa gusto nilang Gusto marating. gawin? Oo. At saka kung ano yung gusto nilang marating sa buhay. So ako kasi dahil magsasaka ko, pangarap ko magkaroon ng sariling Farm. lupa o sariling farm. At saka mag-retire ako sa farm talaga. Kaya yun lang. At the same time, kung yung mga nasa abroad ngayon, kasi marami akong nakakwentuhan, gusto nila pag andito sila magkaroon ng sariling farm Ang ina-advise ko sa kanila lagi is umpisan na nila ngayon hanggang andon sila. Habang ando. Habang kumikita sila, try to invest something on land. Kung meron silang kakayahan or kakayahan na pwedeng mangutang sila sa bangko. Kagaya ng ginawa ninyo? Oo, katulad nung ginawa ko. Ako, kung tutusin pera, wala ko Kung di ako kumita, wala akong pera. So, ang ginawa ko noon is yung nangungutang ko sa bangko. Ina-advance ko para at the same time, pang-motivate din sa akin yon para pagpursigihan ko talagang Bayaran. magawa. Oo. Siyempre, ayokong umuwi nang hindi ko nababayaran yung utang ko, di ba? So, ang maganda nun, Sir Levy, yung kinita mo, I-invest bago mo pa pagtrabawan, nakita mo na. Oo. Naka-invest na. Naka-invest na. Safe na yung pera. Dalawa yung nakukuha mo rin, Sir Buddy Una, nag-appreciate yung investment mo sa lupa. Okay. Tumataas Yung ang value niya. tumataas. 3 times, 5 times, so every 2 years, 5 years mo, ganun. At the same time, nabit mo na yung inflation rate. Bakit nabit mo yung inflation rate? Imbes na yung kinikita mo is gagastusin mo palang pag kikitain mo, wherein kung na-invest mo na, hindi na siya apektado ng inflation. Andyan na Nag-appreciate na siya, kumikita na. Maraming paraan para makapag-loan sila sa bangko. Kaya yung mga nagtatanong din sa akin, sabi ko, pilitin nyo kung makapag-loan kayo sa bangko. Gamitin nyo yung pera ng bangko para makabili kayo ng sarili nyong property. Kasi kung target mo naman, magtrabaho ka ng 20 years, 50 years, ano na, yung nangutang ka ng 5 years. 5 years term, di ba? Tsaka, yun nga, katulad ng mga nakikita ko dati, yung sinabi nyo na matagal sa abroad, pagbalik sa Pilipinas, balik sa dati. So, ang tanong doon, bakit ka pa nag-abroad kung babalik ka rin naman sa dati? Sa diba? dati. Pero kung katulad ko, hindi naman sa pag-iebang, yung nakapag-invest ako, at everyday gigising ka, nakikita mo yung pinagpaguran mo 10 years, 15 years ago. Napakasarap nun, di ba? Very fulfilling yun. So, at ang maganda, sir, si Ma'am Afric ay mahilig magluto.
So, yan, business niya dati, karinderya pa, hanggang ngayon, restaurant. So, yung nagtutulungan ba? Nagko-complement Nagko-complement. Like yung Mahilig mga siya magluto, mahilig akong mag-farming. mag-farming. Mag-alaga Tapos ng yung mga hayop. impressive ba, yung aning palay, hindi binibenta pang Serve gamit lang sa mga dito sa customer. restaurant. Kaya masarap yung rice. Mm. 'Di ba? And at the same time, times 3, times 4 yung kita mo doon sa Times palay, 'di ba? Doon sa rice. Kaysa ibenta mo na palay. Ibenta mo. Tapos at the same time, yung lechon mo, Oo. 'di ba? At nagsiserve din kayo ng Na-maximize ko yung kita ng baboy. na Instead na ibenta ma-maximize. mo. Oo. At plano nyo ngayon maging regular na may lechon dito Oo. sa restaurant. Kaya nagdagdag ako ng inain ngayon, di ba? Oo. So, ang galing, no? Yung talagang ang sekreto talaga sa farming, A to Z. Mm. Mag-alaga ka, mag-breed ka, magpadami ka, palakihin mo, at gagamitin mo sa sarili mong panggamit. Kagaya Oo. sa inyo, restaurant, rather than ibenta na live animal. Na mas ma-maximize yung Kita. income. Yung income. Sir, thank you so much po. Okay, Sir sir. Levy, Welcome. thank you so much sa oras Oo. sa amin dito sa agribusiness at ang dami naming natutunan din sa inyo. Malaking karangalan sa akin, sir. Biruin mo ba naman? 2 years na kitang sinusundan sa, sa YouTube. Sa Saudi pa. Nung umpisa pa ng agribusiness. Tapos pagdating ko rito sa Pilipinas, hindi yata kami matutulog nang hindi nakikita yung agribusiness na pinapanood ni Mrs. Kaya malaking karangalan din sa amin na bisitahin mo kami. Yes, sir. So at least mapakita rin kung ano yung beauty ng farming. Yes. So kumbaga, andyan, kumikita basta't may lupa ka. Sabi Yes, nga ng tatay ko, kahit anong yagis mo yan, buhay man, o mga buto, tutubo at tutubo, manok, darami. Yeah. At ang maganda, sir, sa inyo, yung style nyo ng farming, yung kumikita, kasi kung ano lang yung kaya ba, hindi yung Hindi yung mas malaking malaki doon sa kaya mong, sabi nga nila, kung kakain ka, yung kaya mo lang kainin, di ba? Kung ipapangutang mo lang para makapag-umbisa ka, medyo mahirap. Diba? Pero kung yung daan-daan, Oo, manageable yung mga tapos ginagawa ninyo lalakyan ng over a period of time, natututo ka, di ba? Yun yung maganda. Exactly, ganon. Yung palay, yung baboy, yung baka. Yung swimming pool, yung pagkatayo ng swimming pool Oo. din namin, ano yun, na maganda rin, kumbaga, walang source of water yung palay namin. Yes. So yun yung irrigation. Maganda nun, kumikita ka sa swimming pool, yung nagbabayad ng patubig mo sa palay, yung nag-rent ng Yung swimming nag-rent ng swimming pool. Oo. Okay. Thank you, sir. Sige, sir. Thank you. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.